Pero ang tanong nila, magkano kaya kinikita ng ano mo sa isang araw? Mga ganun. Ayan, ako naman, nakikita kami sa comment section na yung mga vlogger daw doon, para daw i-vlog ka, kino-content ka, di ba? Tapos, ikaw daw nagbabayad sa kanila para daw i-vlog mo sila. Siyempre, bigyan natin ng Don Bars! Ang ganda. Ayan. At siyempre, ito ang Don Bars. Tamang-tama, mahilig ako sa black. Ayan, so ito yan. From Billy Booms! Ay, ganda! Oy. Laptop? Hala, ang ganda. So yo, what's up mga kamaster? So ngayon, this time mga par, nandito na naman tayo sa panibagong show natin dahil Friday ngayon. Talk show na naman ni Don Wamos, and syempre, makikita nyo naman kung sino naman ang ating special guest ngayon, no? Yan, dahil ito yung ating episode. Ayan, ito yung unang-unang episode natin na siguradong kilala nyo na siya. Imposibleng hindi nyo to kilala. Dito, bago muna siya ipakilala, meron siyang 1 million followers on Facebook. Wow! Ang bilis, ha? At meron naman siyang subscriber na sa YouTube channel niya is meron siyang 21,900k subscriber. So, siguro baka nag-start pa lang and supportahan natin. At syempre, meron naman siya sa TikTok niya, meron siyang 626,000 followers. Palakpakan natin. Walang iba, hindi ko na pahabain to. Ang pinakasikat na sikat at masarap na pares ni Diwata. Palakpakan natin. Diwata! Oy! Nice to meet you! Nice to meet you din. Alam mo, dati pinapanood lang din kita, tapos ngayon magkasama na tayo. Kaya isang malaking opportunity at karangalan ko na makasama ka rin. Oy, naman ako. Kadalasan po sa atin ay kilala ka at siyempre ini-idolize ka namin. So, maraming salamat sa iyo at isa ako sa mga napili mo para imbitan dito sa inyong napakagandang studio. At syempre maraming salamat din kasi syempre hindi mo kami binigo na pag-invite sa iyo. At saka mabilis kausap si si Diwata. Nag-contact lang kami ng isang gabi, kinaumagahan, okay na siya mag-guest. Ganun kabilis. Ay ako naman, di ba, welcome naman sa lahat. Kaya lang pag may oras talaga, minsan kasi busy, kaya hindi ako pero pag mga free time naman, mabilis talaga ako kausap. Gusto ko yung prangkahan na usapan para mas mabilis, di ba? Tsaka talagang pinanood kita simula nung hindi ka pa talaga vlogger. Ngayon, vlogger ka na. Subukan naman natin yan. Bukod sa pagpaparis natin, subukan naman natin maging vlogger, di ba? Kasi idol kita, di ba? Di ba? Bakit hindi? Wala naman ng tao dito sa atin sa Pilipinas. Maganda nga lahat maging vlogger na eh. Yes, oo. Diba? Para updated kayong lahat. Updated lahat sa bawat isa, di ba? Oy, si ganto, panoorin naman natin. Oy, si ganto, suportahan lang kumbaga. Tama. Di ba? Oy, kamusta ka naman? Ay, well, okay naman. Paganda na ng paganda. Oy, syempre, diwata na talaga eh. No? Paganda na ng paganda. Hindi, okay naman. Busy lang din sa business. At saka focus lang din. Minsan may mga invite. So, yun, okay naman. Okay naman ang buhay natin ngayon. Swerte mo naman ngayon. Oy, talagang, pinanood kita simula umpisa talaga hanggang ngayon, pinanonood kita. Ikaw rin naman, simula nag-start ka, alam mo ba yung unang napanood kita, alam kung saan? Saan? Sa Philippine Got Talent ba yun? Idol Philippines, siya kumanta ko. Yung kumanta ka na, ang dyan sila, Vice Ganda. Sila may Vice. Ayan yung una kong napanood ka bago ka pa sumikat ng talagang super sikat. So, kaya, simula nag-start ka, napanood din kita, kaya idol kita. Uy, thank you, salamat. Ngayon, ikaw naman yung idol ko. Dahil napakagaling mo talaga magluto ng pares. Masarap. Hindi naman. Ayun yung knowledge ko sa pagpapares is natutunan ko lang din. Lang din doon sa friend ko. At saka, pang isang bagay kasi niwala ako, pag gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan para matutunan. Pero, paano ka nagsimula magpares? Ayun. Paano mo siya sinimulan? Di ba nung mga nakarang araw, may mga pero ngayon, ayun, yung pag-start ko sa pagbe-business, kasi hindi naman talaga ako business woman, businessman. So, nag-start ako during pandemic kasi yung mga time, matagal ko naman na itong sinasabi sa mga interviews ko. Construction worker ako yung huling trabaho ko bago ako mag-business. Tapos, nag-pandemic before, kaya ako nagtinda kasi bawal yung trabaho namin. Tapos, nagtinda muna ako ng hindi muna pares yun eh, mga sigarilyo, soft drinks, kape, mga merienda, pansit canton. So, doon ako nag-start. Tapos ay nachimpo naman na yung friend kong tagaluto talaga siya sa isang kainan, nawalan din ng trabaho.
because of pandemic din. So, nagsama kayo? Yes, nagsabi siya na, kasi marami na akong customer that time eh. Sabi niya, bakit hindi natin dagdagan, mas lalaki pa yung kita mo kapag sinamahan natin ng pagkain. Oo nga, tama so yun, naman. tinulungan kasi niya ako. Kasi talagang pagkain, kahit sa anong klase ng business, pagdating sa pagkain, kailangan ng tao yan. Mga personal na unang pangunahin niya ng tao talaga, pagkain, tubig. So yan talaga. So ngayon, tinulungan niya ako, ay nung time na yun, may konting ipon na, kaya ko nang bumili ng kaldero. Magkano naman yung mga ipon na yun? Nasa magkano siya? I think nasa ano pa lang eh, kasi nag-start ako siguro, ang naging puhunan ko lang sa tindahan ko nung sigarilyo pa lang, nasa 5,000. Tapos, tapos dire-diretso na yun. Tapos kaya lang naging maganda yung takbo ng pagtitinda ko. Pag kumikita ko ng, for example, kumita ko ng 700, 800, 1,000 isang araw, tinatabi ko yun hanggang sa maipon. Mahilig ka na talaga mag-ipon. Yan, importante kasi talaga mag-ipon tayo. Kung may mga gusto tayong bilihin o may mga pangarap tayo, ang hirap kasi magsimula pag wala kang pera. At saka sa panahon ngayon, walang mapautang sa'yo pag alam nilang wala kang pambayad. Diba? Yun naman talaga eh. Totoo. Depende tapos na lang sa tao kung talagang pautang ka, tsaka sobrang bait, tsaka may tiwala talaga, no? Tapos yung mga time na yun, yung friend ko, nagsabi siya na kung may pambili ka na kawali, tapos yung lulutuin natin, 3 putahe lang muna. Ay meron naman ako nung time, hindi naman kalakihan, pero kaya na. So doon ako nagsimula magtinda. Tapos yung pagluluto, na-adapt po yan sa kanya. Habang siya ang nagluluto, nanonood ako, tapos gusto ko na matutunan, kaya natuto ako. So ngayon, kinareer ko na siya, naging Diwata Paris, overload na siya. Ikaw na nagluluto? Ako na nagluluto. Wala na din kasi yung friend ko. Wala na yung friend ko. Ano Kasi, na siya? medyo... Kailan? Siguro mga after 4 years na siguro, simula nung nagtinda kami. Pero ano kasi siya meron na siyang may edad na tapos parang may maintenance, parang hindi niya nakinaya yung gamot. So, yun. Ganun nangyari. Pero anong pakiramdam mo nun nawala siya? Kasi partner mo siya. Siyempre malungkot kasi may mga pinagsamahan kami. Actually, ako naman yung may-ari. Kumbaga parang siya lang yung nagsabi na parang siya magluluto. Gabay. O gabay. Tapos yun nga, malaking bagay siya kasi doon ako natuto sa kanya sa pagluluto ng pagkain. So, mas malaki ang naging part niya sa buhay ko na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Kasi imaginein mo kung hindi ako natuto magluto, wala naman ako ngayon sa kinatatayuan ko. So, kaya ang laking bagay, ang laking utang na loob ko doon sa taong yon. Kaya kung nasaan ka man ngayon, mama, sana okay ka na. Yun. Ano naman pakiramdam na dinadagsa ka ngayon? Masarap sa pakiramdam, yung nga lang kasi talaga, yung pagod na yung pagod talaga, hindi natin maiwasan. Pero dahil gusto natin makaahon sa kahirapan, kahit pagod ka, go pa rin. Oo, tapos nakikita ko sa mga video ng iba, yung mga vlogger na iba ngayon na binibidyohan ka talaga ng binibidyohan nila. No? Oo nga. Pero ayun, ayos lang naman sa'yo yung mga ganong sistema. Ako naman kasi talaga, kung vlogger ka man dyan, welcome kasi sa akin, vlogger, basher ka man, basta nandun ka. So, welcome yan kasi ang mga vlogger kasi talaga para win-win situation kasi nangyari. Para sa atin. Parang tinulungan ka din tapos sila talaga nagustuhan talaga nila yung ano. Ganun lang naman yun eh. So nagustuhan nila yung pagkain mo kaya nila binablog. Di ba? At saka yung iba na nagko-content doon sa pagkain ko, ano yan eh, hindi ko sila pwedeng pagbawalan kasi kung hindi naman dahil din sa mga vlogger, wala tayong exposure sa social media, hindi tayo magkikilala. So malaking part din talaga yung vlogger. Kaya yung marami kasing issue dyan eh, na narinig ko na yan sa social media, mayroon sinasabi na gatasan. So sa akin kasi naririnig ko nga sa mga bali-balita yung sinasabing ginagatasan nyo ng ginagatasan si Diwata. Magkano naman ang kita nyo dyan? Magkano ba ganyan? Pero sa part ko naman, out na kasi ako sa business na yun. Kumbaga, ang iniisip kong sitwasyon kasi nakatulong sila sa akin. Yung kung meron man sila kita doon sa pagbablog na sa akin, di mas maganda, bahala na sila. At least, nakakatulong tayo. Kasi sila pa rin, nakatulong din sila. Sila naman, yung tulong na nagagawa nila sa buhay ko, yung ma-expose ako, dumadami yung nagkaka-interest na para matikman yung Paris ko. So, dumadami yung customer ko. Ganun naman yung tulong na gagawa nila. Pero yung sinasabing gatasan, kung mayroon man, para sa akin, out na ako nun sa business na yon. Basta ako, kinoconsider ko sila at in-accept ko na nakakatulong sila sa akin. Kung ganun din naman ako sa kanila nakakatulong, di mas maganda, at least, di ba, everybody's happy kung nagtutulungan tayong lahat. So, ganun yun. Tsaka sobrang haba, grabe yung haba, dahil pa LRT, blessing yan. Kasi kahit nga ako, nagtaka ako kasi first time ko din nakakita ng kainan na sobrang haba ng pila. At saka yun, nagpapasalamat ako dun sa mga tao na sumusuporta sa akin. Kasi patunay lamang yun, Wamos, na maraming taong nagmamahal sa atin. So, yun lang. Oo, tapos isa pa meron ako napanood sa'yo, di ba may mga kapitbahay ka ng mga pares? Puta, hindi ka yung... Ito naman, inagawan ako ng buti, hindi ka ganun. Hindi kasi ako... Ako kasi, hindi ko sila tinuturing na kalaban eh. Tayo, healthy business tayo.
Ngayon, customer choice ka din, kahit ilang pa tayo na magkakatabi dyan, kung ang customer, ikaw ang pipiliin, sa'yo mapupunta. Kasi wala naman tayong karapatan diktahan sila kung saan nila gusto kumain. Totoo. So, di ba, ano ako patas ako lumaban. Customer choice tayo, kung saan gusto nila, wala tayong karapatan diktahan sila. So, silang mamimili. At saka malaking pasasalamat sa iyo yung mga nakikita ko dun sa video na nagpapasalamat yung mga ibang parisan sa iyo doon dahil kundi dahil sa iyo hindi rin sila tatauhin. So, ibig sabihin talaga, putik, anghel ka nila. Kumbaga parang dati, tahimik kami, tapos nung may dumating na anghel sa amin na nagparisa na sobrang haba ng pila, nagkakaroon din kami. So, anghel ka para sa kanila. Kasi yung iba talaga, halimbawa, nakapila, mahaba yung pila, tapos minsan tumatagal din talaga pag mahaba yung pila. So, yung hindi na kaya yung gutom, kumakain din sa kanila. Pero yung iba, pag gustong matikman talaga, so nag-i-stay sila. Pero yun nga, malaking part din yung tindahan ko doon sa mga tindahan kasi maraming tao, maraming nabili din sa kanila, hindi lang sa akin. So lahat kami doon nagkakaroon, hindi lang ako. So di ba laking bagay nun? Tsaka lang ba, nagpunta nung yung manager ko tsaka iba kong mga kasama dito sa bahay, nagpunta sila doon siguro para mga alas 3 na baling araw, di kanila abutan. Siguro baka tulog ka na nun. Tapos inuwian nila ako dito kasi sabi nila, Juan, pupunta muna kami ng Diwata. Sabi ko, sigurado kayo? Mahaba pila doon ha. Paano kayo makakaano? Sige, kayo may bala. Basta, uwian nyo ako ng pares at saka ng siken. Siken, nakakatuwa yung siken mo no? So yun, tinikman ko siya pag uwi. Hindi ako natulog noon. Talagang tinikman ko talaga siya. Sabi ko sa kanya, basta katukin niyo ako kahit anong mangyari. Makatulog ako, pero hindi ako nakatulog kasi gusto ko tikman yung Diwata pares mo. Tsaka yung siken. So, tinikman ko sa masarap. Saka bakit siken? Siken, kasi ano yan, Sika parang... yung manok mo. Oo, hindi. Kaya ginawa kong siken kasi gusto ko yung sarili kong imbentong pangalan. Kasi di ba, kung muna yung fried chicken. Gusto ko naman, pag sinabi kong chicken, may trademark na sa akin ang galing. So, yun. Parang ganun yung ganun ginawa ko. At sa pag mga alas 3 na ng madaling araw, syempre napapagod din naman ako. Yung mga time na yun, wala na ako doon. Pahinga na. Ang nandun talaga ako kadalasan, mga umaga hanggang gabi. Tapos pagdating ng gabi, pag kaya ko pa, stay pa. Pero pag hindi na kaya, pahinga na talaga. Kasi tao lang din naman tayo, napapagod din tayo. Kasi kapag ka nandoon ka, hindi mawawala yung picture taking. Yes, oo. Diba? Alam mo yung iba nga... May hawak ka na, nagpipicture pa rin sila, di ba? Yung iba nga, marami ako napapanood din na nakapost sa social media, hindi lang napagbigyan kung ano na ng version na ginagawa. Sanay Kasi di ba ako naman, Wamos, hindi naman tayo celebrity. Nagpapasalamat tayo dahil ang daming sumusuporta sa akin. Yung iba talaga, hindi natin makakailan ng galing pa sa isang lugar, nag-effort para magpa-picture. Pero ako kasi, nagninegosyo ako, hindi naman pwedeng maghapon na lang tayo nakaharap sa mga vlogger, nakaharap sa magpa-picture sa dami-dami ng tao. Paano nga naman yung negosyo mo? Yun yung gusto ko ipaintindi sa kanila. Hindi naman sa pagmamaldita, hindi naman sa lumakay na yung ulo, hindi naman dahil nagkapira lang. Ganun kasing pinapalabas nila Dito kasi sa atin, yung ibang mga tao, hindi ko naman nila lahat. May mga ibang tao talaga na ganun sila, ang mindset nila ganun. Sabihin nila, yumabang na to. Yumabang na, tama. Nakilala lang. Ang yabang na. Magpapapicture lang ako, hindi na makapagpapicture. Diba? Mahirap ako, experience na ako sa ganun. Kumakain nga lang ako pinipicturean pa ako. Diba? Tapos sasabihin lang namin na wait lang po, tapusin na namin pagkain. Sasabihan kami na ang sungit na namin. Diba? Parang ang sakit yung mga naman. ganun. Yun lang naman yung gusto natin ipaintindi sa kanila. Ito na nga, diba, tulog na nga ako kasi diba, maghapon, magdamag. Alam mo yung katutulog-tulog mo lang, ilang oras na lang yung itutulog mo sana. Kakatuking ka pa, pag hindi ka nagbukas, magagalit. Mga ganun yung experience. Lalo na sa ngayon, dahil yung tulugan ko malapit lang sa tindahan ko, alam nila nandiyan ako natutulog. So, ang hirap. Pero sana naman, yun lang naman yung pinapaintindi natin sa kanila. Hindi naman lahat ng panahon na nakaharap na lang tayo sa picture or sa mga vlogger. May oras naman ako nilalaan para dyan. Kasi kailangan ko din i-monitor yung tindahan ko. Kailangan ko din i-check yung mga tao. Kailangan kong i-check yung mga kung ano-anong kulang para ma-order ko. So, minsan, ang nangyayari, napapabayaan ko na pag sa kamera lang tayo nakaharap. Kinakapos ka sa kinakapos ka sa mga manok mo tsaka sa pares mo. Kasi sa sobrang haba nun, grabe. Kaya nga nag-hire ako ng maraming tao kasi at saka doon naman sa part na yon, sa pagluluto lang minsan naghahang. Kasi for example, 4 lang yung fryer ko. Ang laman ng isang fryer ng chicken ko ay nasa 15 to 20 lang, hindi pa sabay-sabay maluto. Tapos yung pilang haba. Kilos, 15 to 20 kilos. Hindi, piraso lang ng manok. Yung fryer, yung lutuan. Piraso? Yung lutuan. Yung lutuan. Ngayon, pero ang stock ko kasi is marami akong stock kasi nag-order na ako ng mas marami na kayang ubusin ng 2 araw, 3 araw. Kaya hindi tayo naubusan. Ngayon, pag kaunti na lang, nagpapa-order na naman ako para dire-diretso yung serve. Kaya lang nagtatagal minsan dahil doon sa pagluluto. Kasi di ba ang manok, minamarinate pa yan. Mayroon pa yan oras para sa pagluluto. So, minsan,
Sa haba ng pila, dami ng tao. Pag naluto na yung isang set, Oo. sa dami ng tao, 15 lang laman isang Oo, fryer. oo. Kung sabay-sabay, di 60 lang yon. Ay kung 200 yung Grabe, tao ang dami, na nakapila sa sikin. So, tumatagal 200 talaga. katao. Kaya kumakain ng oras. Isang O diretso. minsan, mahigit pa nga yung nakapila doon. So, Dami, ano? Matyaga talaga lahat ng tao. Makita kaya ka ganun lang, minsan tsaka na matikman nila akala mo yung mahaba pares. yung pila dahil nga minsan talaga lalo na sa siki naghahang talaga siya kasi Oo. doon sa cooking procedure na sinusunod natin. Hindi naman pagkasalang luto Magkano ba agad. yung magkano ba yung sikin mo? 100 lang yung sikin ko pag maliit, pero pag malaki kasi depende sa size na dumating sa akin eh. Ano yun? Unlimited din? Unlimited din Oo, 120 yung pinaka-maximum price niya. Unli rice na yon, may Unli free rice. soft drinks, may free sabaw. Pag nabiting ka sa soft drinks, may free water naman kami. Yung overload ko naman, 100, unli rice, may free soft drinks, unli sabaw. Pero marami na akong menu. Meron din akong Paris Bulalo, Oo. may langgunisa, nadagdagan may ka na, barbecue. nadagdagan ka na, may ayos. sikin inasal. Kasi nga, syempre, pag nagsawa ng iba ng Paris, may iba silang option na pwede Oo, nilang option. pwede nilang pagpilian. So, ngayon, yun lang muna yung menu ko. Pero, iniisip ko naman na yung kasunod yan. Halimbawa, nagsawa na sila doon sa menu ko, medyo humina na din Malay mo sa naman sales dito ko. sa atin sa So, Pilipinas. nag-iisip naman ako na kung ano naman ang idadagdag ko para at least mayroon laging bago. Malay, tsaka palang malay mo, dito sa Pilipinas, putik, puro Diwata Pares na. Ang kagandahan diba? ngayon kasi, plano ko na expand yung Diwata Pares ko. Kasi minsan, Franchise. yes, di ba? Ba't hindi? Why not? Di ba kilala ka eh? Pwede ka mag-franchise. Ito na nga, maglalagay na Ka. tayo sa Quezon City at saka doon sa mga gusto mag-franchise, mayroon na tayo. Uy, Meron na tayong... Batiin mo sila, ano mo sila, ano mo sila. Ayan, sa lahat po ng gusto mag-franchise ng Diwata Paris Overload, Yan. mag-email lang kayo or mag-message kayo sa Facebook page ng ICTPH kasi sila po yung team ko na nag-ayos po ng mga franchising ko. Kung saan man kayo, doon kayo mag-message para mag-inquire. So, sila po ang sasagot sa inyo. Pwedeng Facebook, pwedeng through email. So, ICTPH po, doon kayo Yung mag-message. soft opening mo. Ayan, Ano rin? yung Quezon City branch ko, soft opening ko na sa May 26. Gusto ko kitang i-invite. Sana makarating ka doon pag may free time ka. Oo. Kita-kits po tayo dyan, May 26. Ayan, noted mga, na yan. ano yan, tataon natin ng linggo para hindi masyadong matraffic, para mabilis lang kasi dahil Quezon City ka lang din naman, di ba, no? Oo, dito So, naman sa mas mabilis ka makakating doon. So, sana pagbigyan mo rin ako para... Oo, pupunta ako doon, Ayan na, promise. Ayan, abangan nyo kami sa May 26. Kasama ko si Wamos. Pupunta kami sa 26, abangan nyo kami dyan. Maraming mga ibang mga vlogger dyan na maiimbitahan natin na makikita nyo, di ba? Kasi doon, maganda kasi doon kasi ang Diwata Paris ko ngayon, mas in-improve ko. Mas pinasarap, mas pinalaki, mas pinalinis. Tapos ano na talaga siya, yung bubuksan natin sa Quezon City, ayan yung magiging model house ko na susundin ng mga franchising. So, ipapatikim natin sa kanila yung mga menu ng free lang. Para... So, pagka magpapa-franchise ka, kailangan nila pumunta dun sa branch na Quezon City para dun sa kahit inquire na lang, parang yun ang ipapakita kung ito yung magiging itsura ng ating mga pag tinayo nyo. At least malay mo naman kung parang uniform na. Parang example, itong bahay mo, itong bahay ni Wamos. So ganito lahat. Pag nagpatayo ka ng bahay ni Wamos, parang ganun siya. Okay, pare-pareho lang. Pare-pareho. Ang tawag ng uniform. Para gusto mag-franchise, ano bang itsura ng parisan ni Diwata? Ito na yon. So, kaya importante rin, ipapakita natin sa kanila na ito yung masusunod ganito. Pero ang kagandahan dito, pwede siyang maliit, pwede siyang malaki. Depende yan sa afford ng magpa-franchise. Kasi dahil sobrang, tulad niya, magpapa-franchise ka na nga sa kanila. Pero ang tanong, curious kasi yung tao, parang napapaisip sila putik, grabe si Diwata, ano haba ng pila, nauubos yung ganito karami. Kahit naman ako napapaisip pero ang tanong nila, magkano kaya kinikita ng mo sa isang araw? Mga ganun. Ayan, ako naman, hindi naman kalakihan, pero okay naman, kahit paano mayroon din. Kasi sa akin, ang mindset ko talaga, yung marami akong matulungan, kahit nga lang, tumabla na lang, bumalik na lang yung puhunan, basta yung mga tao, mapasahod ko, lahat ng expenses, ma-shoulder ko, okay na ako doon. Kasi dami mo rin kasi Pagdating sa kita, okay naman, pero hindi masyadong kalakihan. Tama lang, sapat na. Pero sapat na yung para sa akin. Nasa magkano kaya yung sapat lang? Basta maliit lang, okay lang. Kung sa halimbawa, labas, parang labas na to lahat. Ang kita ko lang dito, 20,000. Para mga ganun lang. Mga ganun. Basta, ayaw ko muna magbigay ng clue kasi nasa tayo. So, tama. Basta, okay naman sa akin. Private muna yung part natin na yan. Private muna yung private muna natin. Pero malalaman mo din yan. Kasi ngayon, basta sapat lang para sa akin. At saka sa comment section kasi minsan nakakabasa kami ng comment section, lalo na nung dahil nga invite ka namin tulad kagabi, may mga nakikita kami sa comment section na yung mga vlogger daw doon, para daw i-vlog ka, kino-content ka, di ba? Tapos, ikaw daw nagbabayad sa kanila para daw i-vlog mo sila. May mga ganong comment na nababasa kami. Hindi po totoo yan.
Wala po ako kahit isang binigyan na binayaran na vlogger. Actually, yung iba nga dyan siguro na kumita. Alam, natutuwa ako, pero hindi ko hinihingi sa kanila. Minsan nag-aabot ng cash, minsan nag-aabot ng regalo para sa akin. Pero hindi ko sinasabi na bigyan nyo ako. Siguro bilang isang pasasalamat, sila pa yung nagbibigay sa akin. Pero yung sinasabing bayad, hindi po yan totoo. Kahit minsan hindi pa tayo nagbayad ng isang vlogger para i-vlog tayo. Marami kasi talagang keyboard warrior na mga ganun yung klase ng utak. Yung parang nasasapawan na rin sila kahit sabi mo yung iba may mabilis. Posible yan, pakanalang yan ni Diwata, tapos binabayaran siguro baka isang vlogger dyan, 5,000. Wala. Diba? Hindi ko afford magbayad. Kasi ang dami na rin kasing vlogger na naka-stay na kahit hindi ka pa nag-open, putik nandun na sila. Siguro yun yung iniisip ng tao. Welcome na, di ba tulad ng sinabi ko, welcome lahat ng vlogger sa akin. No, pati nga basher, welcome eh. Tsaka yung mga basher natin, ano mga masasabi mo sa mga basher, yung mga nangihila dyan pababa? Alam mo yung mga basher na yan, wala akong pakialam sa kanila kasi in the first place, hindi ko sila kilala. Pangalawa, hindi naman yan nakatulong sa buong buhay ko. Pangatlo, wala naman silang ginawa kundi siraan kaya para intindihin natin sila. Basta ang importante dito, at the end of the day, ikaw pa rin mag-aangat sa sarili mo, hindi sila. Kaya, didma sa mga basher na yan. Ang alam ko naman, di makatulong sa akin yan. Tama. Diba? At least, para intindihin natin. Kasi ako minsan, din kasi ako, may mga basher ako, pero putik kasi ako, pagka ang ugali ko na kasi, na ako immune system na eh. Kumbaga parang lahat ng mga basher, kahit anong bash nyo sa akin, bahala kayo dyan. Yes. Kung anong tingin nyo sa akin, bahala na kayo dyan. True, paras tayo. Diba? Ayaw namin pagpilitan yung sarili namin sa inyo. Correct, tama. Na kahit ligaw kami ng ligaw sa inyo, perfect. Kung hindi nyo talaga kami sasagutin at gusto, wala talaga kami magagawa. Basta ako ngayon, at least tayo, hindi tayo nananapak ng ibang tao. Tama. Ipagpatuloy na natin kung anong gusto natin, na alam nating tama at wala tayong taong piniperwisyo at inaapakan. So yun lang. Wala na tayong pakialam kung anong gustong sabihin nila. Basta ang importante, gumagawa tayo, lumalaban tayo ng patas na pamamaraan. Yun importante, di ba? Noong 2016, di ba meron kang siguro naman lahat tayo dito mga nakapanood nung balita, noong 2016 nung balita yung nangyari sa'yo. Nagkita na ba ulit kayo ng taong Ayan, actually kasi talaga yung balita na yan 2016 hindi naman tayo kakaila. Kaibigan ko, mga kakilala ko na rin sila at the same time magkakasama kami doon sa Ilalim ng Tulay. So ngayon, okay na yon yung napanood nyo noon na medyo nagkainitan kami, nag-away, may pinakulong ako na isa doon, pinalabas ko din naman yon, binigyan ko lang ng leksyon. Tapos ang kagandahan... Pero gaano katagal yung kulong niya? Mga 1 month lang. Inaano ko din... Grabe pa rin yun ha. Siguro dalamdala na yun. Ang gusto ko lang kasi mangyari, di ba, habang nagkakamali tayo sa buhay, natututunan natin, nagkakaroon tayo ng leksyon. Kaya hindi ko rin naman sadya na para tuluyan siya. Kasi nasaktan niya ako. Kailangan niya dapat pagbayaran. Pero napatawad ko din naman. Dito, magang-magal. Ang kagandahan ngayon, ito pa ngayon, mayroon pa siyang piklat dito. So ngayon, alam mo yung tao na yun, nasa akin na. Magkasama na ulit kami, pero nagtatrabaho na siya sa akin. Ngayon, oo. Duty siya pang gabi. So lahat naman tayo, wala namang perfecto na tao na tayo nagkakamali. Pero yun nga, tulad na sinasabi ko, dapat bawat pagkakamali natin, natututunan natin. Nagkaroon tayo ng sa buhay. Si Utlom naman, ayun, kasi pag-alagala lang siya, papunta-punta lang. So, nung isang araw, nagla-live ako doon, dumating siya. Tapos yun, alam mo naman si Utlom, di ba? Ganun naman yung life na gusto niya, so di natin maawat. Kasi ang gusto ko kay Utlom before, matulungan. Gusto ko sana magtrabaho siya sa akin dahil famous naman siya, kilala sa social media. Binigyan ko pa ng cellphone para magamit niya sa tamang paraan para kumita siya ng pera. For example, mag-vlog din siya. Di ba? Alam mo naman social media. So ngayon ang nangyari, nung pumunta siya doon nung nakaraan sa akin, nung kailan lang, after 3 days, bago mo ko ngayon tinawag, bago magkita ngayon, wala na yung cellphone. Ang sabi niya, nanakaw daw. Pero totoo man o hindi, sayang nga lang hindi niya iningatan yung phone, di ba? Kasi dapat pagbigay yung pinanghahalagahan. Tama, oo. So hindi natin alam kung totoo yung sinasabi niya. Kasi tayo lang naman yung part lang na gusto natin makatulong. Gusto ko lang siya matulungan bilang isang LGBT din. At saka hindi naman kami nagkalayo ng sitwasyon ng pamumuhay, di ba? Kasada din naman ako dati. Nga lang kasi wala na tayong magagawa pag yung taong tinutulungan natin ay tulungan sarili nila. So, choice na nila yon. Talo sila dun eh. Talo sila dun eh. Kaya nga sabi ko, minsan nagpupusa ko. Yung iba kasi, sinisisi si Lord. Diba? May mga ganang pagkakataon. Yung iba, sakit na sakit sila. Lord, bakit sila pinipili mo? Ako, hindi. Sabi ko nga sa post ko, huwag mong iasa sa panahon. Tama. Kasi minsan yung panahon din eh. Inaasahan nila, kailan kaya yung panahon ko na ganito ako? Kailan kaya yung panahon na ganyan ako? Dapat huwag mo iasa sa panahon. Iasa mo yun sa sarili mo, wag sa panahon. Yes, tama. Paano kung panahon mo pa? 20 years old ko ngayon, ang panahon mo pa, mga 80 ka pa. Tama. Aantayin mo pa ba yung 80 ka bago ka kumita ng dumiskarte. Kumbaga parang, diskarte mo yung buhay mo. Sasabihin mo sa sarili mo na, eto yung panahon ko ngayon.
Tama. Kailangan ko nang gumalaw. Kasi pagka ako'y nanahimik lang at nakahiga ako dito, wala akong mangyayari sa buhay ko. Di ba? Kasi pag nangangarap pa lang, hindi mo aksyonan, hindi mo aabot yung pangarap mo kasi nakatulala ka lang, wala ka namang ginagawa. Pero pag nangangarap ka with action, walang imposible maabot mo yung pangarap mo. Isipin mo sa 5,000 pesos, iba na. Yes. Ang 5,000 ngayon, di ba? Yung 5,000 mo ngayon, iba na, grabe na din, di ba? Tsaka nabanggit mo nga sa akin na nakatira ka sa ilalim ng tulay. Kung halimbawa lang, bibigyan ka ng pagkakataon na, di ba, nakatira ka sa ilalim ng tulay nun? Oo. Yung diwata noon, anong masasabi mo sa kanya noon? Yung halimbawa, ikaw, yung masasabi mo sa kanya, yung sa sarili mo noon, na, di ba, nakatira ka sa ilalim, iba ka na kasi ngayon eh. Kumbaga parang iba na yung buhay mo ngayon, ganito ka na, hindi ka tulad nung nakatira ka sa ilalim ng lupa. Anong masasabi mo sa dating diwata? Ayan, ang masasabi ko sa dating diwata, masipag, mapagmahal din sa kapwa siguro. Tapos, hindi sumusuko sa mga laban sa buhay. So, yun lang. Oo, mahal na mahal mo yung diwata. Mahal na mahal ko siyempre yung diwata. Diwata noon, diwata ngayon. Pareho lang pa rin naman kasi talaga yung kahit parehos lang yun. Kaya lang kasi may talaga. May mga iba lang talaga na nagsasalita. Ang lesson and learn kasi talaga sa buhay natin is lumaban ng patas, huwag sumuko sa mga hamon ng buhay. Kasi pag sinukuan natin yun, hindi natin makakamtan yung pangarap na gusto natin. So, yun lang. Oo, tama naman yun. Ano na mga natutunan mo sa buhay ngayon? Ang natutunan ko talaga, yung kasipagan, tapos yung pakikisama sa lahat ng tao, at yung diskarte sa buhay. Kasi lumaban ako ng matagal na panahon na mag-isa lang ako, na wala akong kakampi, kundi sarili ko lang. So, sa haba ng panahon na tinira ko sa kalsada, sa lansangan, yun ang mga natutunan ko sa buhay. Importante ang pakikisama. Ayan talaga ang pinaka-importante. Importante yung kasipagan. At saka importante yung kailangan marunong kang dumiskarte. Na hindi ka umaasa kahit kanino man. Wag lang lagi nakatunganga. Kasi pag nakatunganga ka lang lagi at umaasa. Pag pinagsama-sama mo yung tatlo na yan, yung kasipagan, pakikisama, diskarte, malayo ang mararating mo. Totoo yan. Pero ano naman, ngayon, mag-isa ka lang ngayon. Hindi ngayon, marami na. Marami naman liligaw. Wow! Mga pamilya ko, nakilala ko na isa-isa. So, nakakatuwa naman kasi 'di ba ito na din yung part na para makabawi na din tayo sa pamilya natin. Kasi mahaba yung panahon. Na nagkaiwalay yes, oo. At saka yung part na nagkaiwalay kayo, yung gusto mong tumulong pero hanggang doon na lang kasi wala kang magagawa kasi mahirap ka lang. 'Di ba yung part ng mga financial na bagay na gusto mong ibigay sa kanila, hindi mo rin magawa kasi mahirap ka lang. So ngayon, ang part ko naman ngayon, so nagagawa ko naman tumulong na ngayon sa mga... Pero ang mga magulang mo nandyan pa rin sila? Mother ko kasama ko na, nasa bahay ko na, mga pamangkin ko, mga kapatid ko. Tatay ko kasi wala na, matagal na panahon. So, yun. Love life naman. Love life. Actually ngayon talaga, pagdating sa lalaki, ayaw ko muna magjuwa talaga ng serious. Gusto ko tikim-tikim lang. Kung bakit? Kasi baka mamaya, pag nagjuwa ako ng lalaki, bukas wala na tayong puhunan ng Paris. So, stop ng Paris ni Diwata, di ba? So, kailangan, magpayaman muna ako bago magjuwa. Kasi, pag marami ka ng pera, feeling ko, marami ka magiging juwa. So, yun ang ginagawa ko ngayon. Ay, parang gusto mong dumami. Magpapayaman muna ako bago ako magjowa. Mga ilang jowa yan? Siguro kung mayaman ka na, kahit siguro 20 jowa, kaya na. Diba? At saka feeling ko, pag mayaman ka na, ang ganda-ganda muna sa paningin nila. Kaya hindi ka na mahirapan magjowa. Kaya nga yung ginagawa ko talaga, magpapayaman muna tayo. Pero may love life ka dati. Bago ka magkaroon ng pares, may love life ka. Ano ba yung mga tanong mo? Sa tingin mo kayo kung lalaki, papatulan mo ako? Hindi, ibig sabihin, syempre may tanong naman ako. Hindi, siyempre bakla ako, ang tawag dito, mayroon naman, kaya lang, hindi kasi siyempre binabalance ko din naman yung sitwasyon ko, di ba? Siguro kung kaya ko na din magjowa ng, mayroon naman gusto may pagjowa, bakit hindi? Pero sa ngayon kasi talaga, yung mga past naman, nagkajowa naman dati, pero hindi talaga serious, hindi ko pa naranasan yun. Parang lang, pling-pling lang. Pero siguro kung dating mas sa point na mayroon akong gustong lalaki na magkaroon kami ng serious relationship, tapos naramdaman ko naman na mahal niya din ako, bakit hindi? Pero sa ngayon, hindi pa kasi ako nakapokus doon kasi ang pinupukusan ko talaga ngayon, negosyo muna, magpayaman muna, magparami muna ng pera. Pero dating di tayo sa point na yan. Kailangan i-secure muna natin, di ba? Secure muna kasi talaga. Kung sasamahan mo natin ngayon, nag-uumpisa pa lang tayo, tapos
napunta lang sa lalaki, lahat di wala na, patay ng negosyo natin. So, at saka hindi ka makapag-concentrate kasi meron kang ibang iniisip eh. Oo, So, lalo yun na yun. pagka magkaaway kayo, putik magkaaway kami. Oo, mawala Tapos ka sa... imbis na pares yung i-order mo, chicken yung na-deliver mo O, sa... di ba nga? Parang hindi muna ako malito, focus muna sa isang bagay lang na gusto natin. Oo. Pero yung mga part na yan, pagdating sa jowa, dating din tayo dyan. Siguro hindi man ngayon, malay mo bukas. Oy, ang bilis! Ang bilis ha. Hindi man ngayon bukas agad. Pero alam mo, hanga ako sa mga LGBT. Mahal ko mga LGBT. Yung isa lang parang hindi lang ako minahal. Depende naman yan sa LGBT kung anong, di ba? Kasi kanya-kanya naman tayong pananaw. Isang May LGBT lang kasi na na, parang hindi aminin ako na natin minahal. lahat, may nakakainis, di ba? Mayroon naman karapat-dapat talaga na mahalin, pero depende pa rin sa tao. Oo. Parang lalaki, babae lang yan, di ba? So, normal lang. May mga LGBT na pasaway, mayroon namang hindi. So, depende na yan sa LGBT kung anong status ng nila, buhay. Ang buhay nila. So, ayun. Yun, maraming salamat, Diwata. Maraming Dahil salamat din. napagbigyan mo ako, pupunta ako dyan sa sige. opening mo dyan sa Ayan Quezon na, City. darating si Wamos sa Ayan. Quezon City sa soft totoo opening yan. ng Diwata Paris sa Totoo yan, May totoo yan, 26. totoo yan. Bandang hapon yun, guys, kasi pupunta kami tinaon dyan. namin na hapon para hindi mainit, para mas maraming makapunta, at saka walang traffic. So, yun. Kaya tinaon talaga natin, linggo yun, yung time na yun. At syempre, bago tayo matapos mga par, hindi mawawala ang ating mga sponsored. Ayan, syempre may mga regalo kami para sa'yo. Hindi man ito kamahalan, hindi man ito kalakihan, tulad ng binibigay sa inyo ng iba, at least nasa puso namin to pagbibigay sa'yo. Ang intention naman dito namin is, mula sa puso namin yung pagbibigay sa iyo ng mga regalo. At syempre, eto, dahil eto, umpisa na muna tayo, syempre, bigyan natin ng Don Bars! Yan. So, eto, meron kang clothing ng Don Bars. Ay, ganda. Ayan. At Oo. syempre, eto ang Don Bars. Tamang-tama, Ayan, mahilig eto ako yan. sa black. Ayan. So, eto yan. So, ayan. Eto, pakita muna natin ang Don Bars. The newest and the hottest product in town. Coming in with 10 exciting flavors. You can try Don Bars. Also currently looking for distributors and resellers nationwide. So, yun na nga, nakita nyo na ang Don Bars. Alam nyo naman, naghahanap tayo ng mga distributor, mga reseller dyan. Kaya ano pang hinihintay nyo, message lang kayo sa Don Bars. At eto pa, ang pinakasigurado, baka hindi ko lang matutuwa ka dito. Meron tayo, syempre, from Billy Booms! Yan! So, okay. Ayan, from Billy Booms! Ayan, from Ganda. Billy Booms. Ayan, pwede mo siyang i-unboxing ngayon para Unboxingan makita mo. natin. Ayan, sigurado, ewan ko naman kung magugustuhan mo yan, ha. Oo naman, alam mo ba, lahat ng bagay, maliit man malaki, basta binigyan ka ng regalo, blessing, yes, dapat natin talaga pasalamatan. Natin. Para hindi na tayo mahirapan mag-flex. Ay! Ganda! Oh my God, parang mabigat siya. Ay, ganda! Oy! Laptop? Hala, ang diba? ganda. Oh, meron kang laptop. Oh my God, may laptop na ako. Oh, di ba? Parang kanina lang nagkwekwentuhan tayo, di Oo ba? nga, no, Sabi niya, oo. gusto niyang bumili ng laptop. Sabi ko, sakto, meron ako. Mabibigyan ko siya ng laptop. So, Ayan, may laptop, mayroon pa kasama mga charger, Oh, tapos kompleto ano naman to, yan. oo. oh, tapos ito yung bag niya, para hand carry. Di ba, pag pupunta ka ng pupunta ka ng mga Cebu, pupunta ka ng marami ka ng franchise, oo. may hand carry ka. May hand carry bag pa siya. Maraming salamat. Ang ganda-ganda laptop pala ito, kaya pala mabigat. Oh, at syempre, ito, pakita naman natin ng Billy Booms. Looking for quality yet affordable PC? Dito mo lang yan mahanap sa Billy Booms Computers. The standards on PC building we offer from budget-friendly computers to high-end computers. Yan ang ating Billy Booms, mga par. Nakita nyo naman, napakaraming computer at kung ano-ano pa. At syempre, bigay muna natin Wamonet Skincare. Magbibigay kami sa'yo ng... Eto, papakita ko lang yung Wamonet Skincare. Alam ko na nagbigay naman sa'yo si Hindi ako nakikipagkompetensya sa kanila. Hindi ako nakikipagkompetensya sa kumari ko kay Glenda. Big shoutout kay Glenda. Magiging guest natin din siya dito. Syempre, sa tropa ko kay Rosmar. Ayan. Tropa yan. Hindi ako nakikipagkompetensya. Pero meron ka sa akin na worth product na 100,000. Ay, thank you so much. Ng Wamonet Skincare. So, nasa baba na yung mga yung worth. Pwede mo siyang ibenta o kaya halimbawa, para mapakinabangan mo siya, ipabenta mo sa iba para may kita ka pa din kahit paano. Meron kang 100,000. Thank you so much. Ang dami namang regalo pala At dito. syempre, hindi lang yan. Ito, bigay to ni Antoinette para sa'yo.
Ayan. Nakita ko kasi medyo para mahilig ka sa gold eh. Ay, hala, Medyo, thank you. parang ano lang naman yan. Oh, gold Ay, bar. So, gold pampaswerte bar. yan. Pwede mo ilagay sa Pampaswerte, ano. oo. Oh, Lalagay sa wallet ito. lagay mo sa ano. Ganda. Kaya kung kasya sa wallet mo yung ganyang kalaki, di mas okay. Parang di yata nabubuksan yan. Ano siya, display siya. Di eh. okay na to, wag natin buksan, baka masira pa. Pero gold bar siyang ganda, oh. Oy, galing din yan sa ano binili namin yan, Lux for Less. Maraming salamat dito, At oh. syempre, hindi naman ako magpapahuli. Ito naman yung gift ko sa'yo. Ayan. Ito. Ano to ano siya, dahil 1 million followers ka na, alam ko naman na, syempre, eto, pwede mo ibigay sa mga followers mo. Ayan, tamang-tama kasi bibili talaga ako ng cellphone kasi nag-promise ako sa aking mga followers pag umabot tayo ng 1 million, magbibigay ako sa inyo. Kaya abangan nyo to. Okay lang ba? Oo, hindi. Kasi, para talaga sa'yo yan. Ibigay mo sa followers mo. Dahil pangako mo yung 1 million ka na, instead diba? na bibili ako, so ito na lang kasi may cellphone naman na ako, nagagamit ko. So, bibigay na lang din natin sa mga followers. Pero nanggaling sa akin na. Kasi bigay mo na to sa akin eh. Syempre, Kaya maraming salamat. Para sa kanila yan. So, ayan ha, mga followers, 1 million na tayo. Kaya magbibigay tayo ng cellphone. Maraming salamat, Buamos. Syempre. So, At hindi lang yan, ito yung pinaka-gift ko sa'yo. Sana ma-appreciate mo para sa'yo to. iPhone! Diyos ko, ang daming giveaways naman ni Wamos. Maraming salamat. May iPhone na. Pero siyempre to akin to iPhone 2 eh. Ayan, gift ko talaga sa'yo Thank yan. you At so syempre, much. Ang ganda. Ayan, nabili ko naman yan sa A-Word Gadget. And Ganda. syempre, ayan. Sige, sige. flex ko lang. Ganda ng iPhone. Di ba? Akin to ha. Ang ibibigay ko yung isa. At syempre, hindi naman pa uli, Mob Cars. Ayan, Mob Cars. Ayan, eto naman Mob Cars na to. Grabe naman yung ano namin, yung gift check namin, papel lang kasi late na late kami. So, ang usapan kasi namin, alauna. So, medyo delay kami ng konti. Pero eto, gift certificate ng Mob Cars to, voucher to, para sa kotse mo na ano, na pwede mong i-detailing, papakintabin nila yan. Oh, ayan, tamang-tama, Jake. Di ba, nagpaplano tayong ipagawa. So, ito na, may discount card na tayo. Hindi discount, Ay, talagang voucher ano na yan, pala, voucher yan. Parang sila na gagastos noon para hindi ka na gumastos. Kailangan i-present namin to. I-present nyo lang yan doon so, sa tago kanila. natin to. Importante to. Yun. Siyempre, pakita naman natin ang Mob Cars. Planning to buy a car, SUV, sedan, van, sports car, fast and easy process. Dito lang sa Mob Cars Auto Trade. No paperwork hassle guaranteed. So, ayan naman ang Mob Cars. May mga second hand naman sila dyan. Siyempre, may mga detailing din. May mga ano, tulad nga nito. At siyempre, hindi naman pa uli, Meteor's Bar para naman makapagwalwala naman kayo. Worth 20,000 pesos naman yan. O, para limbawa. Saan ang location nito? Mamayang gabi na pwede. Oo, pwede na yan. Mamayang gabi. Kung gusto mo mamayang gabi, magpakipagwalwalan ka. Lahat ng mga grupo mo sa, ano, Sige, sa ayan inyo, worth 20,000 yan sa Meteor's Bar yan. Diyan lang yan sa Tomas Morato. Sa lahat ng gusto magwalwalan, ito, papakita ko Meteor's Bar. Party place in Tomas Morato QC ba ang hanap nyo? Good vibes and good food coming true. Only at MB Sports Lounge, your cozy and laid-back party, hideout and QC. Alam nyo na sino sasama. 20,000. So, ayan ang Meteor's Bar. Sa Tomas Morato lang yan kung gusto nyo mag-chill, kung gusto nyo magwalwalan ng mga barkada nyo. Yon. At syempre, meron akong special na ibibigay sa'yo. Hindi mo ko man maibibigay sa'yo to ngayon, pero ako magdi-deliver. Bibigyan kita ng 20 kaban na bigas. Ha! Kailangan ko yan kasi unrest tayo. Maraming salamat. Totoo yan? Totoo yan. Ako mismo ang magdi-deliver sa Pares Diwata mo sa Pasay. Yan. Palagpakan naman natin si Wamos. Ang daming binigay. Maraming salamat. Ito, Malaking papakita tulong ko ito muna. para sa Para amin. maniwala, papakita ko sa inyo. Ito ang ating 20 kaban na bigas. UK Diego. Actually, 30 kaban na bigas yan. 30 kaban na bigas yan. Gusto ko yung iba, ibibigay natin yan sa mga bumibili sa'yo para pag bumili sila ng pares mo, bibigyan natin ng bigas. Oo, sige. Pero dapat, gawa natin ng mechanics kasi di ba hindi Oo. naman lahat maibibigay natin 10 kilo. So, may isang mechanic tayo na kung sino ang makakakuha, siya ang mabibigyan natin. Parang daanin natin sa palaro, mas maganda siguro. Oo, sige. Or else, depende na yan sa guys, kung ano magbibigay, kung sino ang gusto mong bigyan. Di ba? Oo. O, sige. Maraming salamat sa ayan, support. sige tayo magdadala ng 20 kaban na bigas. Siguro naman, baka, siguro makakabawi pa ako sa isa susunod at meron pa akong sorpresa sa'yo kasi
hindi lang ito yung sorpresa ko sa'yo. Kapag dala ko sa'yo, sa Pares Diwata mo ng, ano ba tawag dito, ng bigas, meron pa akong sorpresa sa'yo doon. Ayan, maraming Hindi pa salamat. Alam mo, nagtatapos dito yan. pa lang na-surprise na nga ako. Okay na to sana. Pero kung meron ka pang sorpresa, May sorpresa. maraming salamat, di ba? Syempre. Hindi ko na babanggitin na, pero abangan mo na lang. Ayan, si Wamos may pa-sorpresa pa bukod sa bigas. Abangan na lang natin yan kung ano yon. Di ba? So, ayun, maraming salamat. Maraming Diwata. salamat din, Wamos. Sobrang teka, yung Facebook page niya, kasi marami siyang fake account. Oo nga. Sabihin mo sa kanila yung Facebook page mo. Ayan, dito. gusto ko lang sana i-promote ang aking legit na Facebook account, Diwata Pares Over Fan Page. May na po tayong 1 million followers as of the moment. Ang ating TikTok account, Diwata Pares Overload Official Account. Yan. Ganon din po ang aking YouTube channel, Diwata Pares Overload Official Account, na kung saan yung link ng ating YouTube channel ay nandun po sa bio ng ating Facebook page sa Diwata Pares Over Fan Page para hindi na po kayo maligaw. So yun lang, maraming salamat, Wamos. Ang laki ng Maraming mga... salamat, Diwata. ang laking bagay nito sa akin na mga surprise mo na surprise talaga ako. Nakapunta ka dito sa talk show ni Don Wamos at magkikita pa tayo. Hindi pa ito yung una't huli na magkikita tayo. Marami pa tayong pagsasamahan at baka magkikita-kita pa tayo sa mga event. Thank you so much. So, Sana. So ayun, maraming salamat mga par. Yun, tapos na ang ating interview para kay Diwata. So yun lang, paalam na tayo Diwata sa kanila. Bye-bye! Bye-bye! Mwah, mwah.